Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vina. Nasa early 30s at kasalukuyang nakatira sa San Fernando, Pampanga. Gusto ko sanang i-share sa inyo ang aking naging buhay pag-ibig na may halong kababalaghan. Matagal ko nang gustong i-share ito sa inyo simula noong naging subscriber ako noong 2021. Pero ngayon ko lang nabigyan ng pagkakataon. Nagsimula ito way back December ng taong 2013. Kung saan ay hindi ko pa kilala si Nelson. Although madalas ko na siyang makita sa tindahan na pinapaloadan ko noon hanggang sa nagse-celebrate ako ng Noche Buena kasama ng aking pamilya ay naka-receive ako ng text message noon from an unknown number. Siyempre nag-reply ako kung sino yon. Hanggang sa ma-realize kong si Nelson yon. Matapos niyang kunin ang number ko sa tenderang pinapaloadan ko. Papadudot, medyo nainis pa nga ako kay Nelson kasit maya't maya siyang tumatawag at nagtitext sa akin. Nangungulit na gusto niya akong maging kaibigan. Pero dahil sa araw ng Pasko noon ay pinagbigyan ko siya. Pumayag na akong maging textmate kami. Pero pagsikat pa lamang ng araw ng December 25. Bigla na lamang dumating sa bahay namin at nagulat na lamang ako nang magising ako. At makita ko ang mukha ni Nelson sa harapan ko. Sobrang lapit. Gulat na gulat ako at sumisigaw ng trespasser. Bigla siyang natawa at sinabi niya pala sa tito ko na boyfriend ko siya. Kaya siya nakapasok. Napasimangot pa nga ako noon kasi ang kapalang ng mukha niya. Pero papadudot, simula noon ay lagi na kaming magkasama. Dumating ulit ang pasukan taong 2014. Sinundunan niya ako galing sa school. Ang nakakatawa pa dito ay hindi siya nagko-commute. Nagka-taxi talaga siya mula bahay nila hanggang school na pinapasukan ko. Ang nakakainis pa ay hindi pala siya marunong mag-commute at tumanggap ng sukli. Naisip ko na magastos pala ang lalaking ito. Pero sa huli hinayaan ko na lamang kasi sweet naman si Nelson sa akin. Hanggang sa nakilala na si Nelson nila mama, papa, ate at lola. Lagi siyang tambay sa bahay na ultimo ate ko ay nasuyo na niya. Na kahit sobrang taray niya. Hindi ko ma-explain kung paano niya nakuha yung loob ng pamilya ko. Akala ko nga noon ay ginagayuman niya sila sa pamamagitan ng pasalubong niyang mga pagkain na galing sa mga mamahaling restaurant. Take note, hindi fast food. Kaya naisip ko na talaga noon na magastos talaga si Nelson. Pero katwiran niya sa akin ay baliwala lang sa kanya ang gumastos. Total ay ako naman daw ang pinagbibigyan niya. Samantala palagi kaming nagro-road trip ni Nelson sa Tagaytay. Tuwing wala akong pasok. Kakatok na lamang siya sa bahay, matik na kakalad-karid na niya ako sa sasakyan niya para bumiyahe kahit alas 3 pa ng madaling araw yon. Hindi ako legal na gumala ng ganong oras. Pero since alam nila mama na si Nelson ang kasama ko ay kulang na lang, ay pagtulakan nila akong sumama sa kanya. Kaya tuloy ay madalas nga akong magtaka noon at mabilis niyang nakuha ang loob ng mga magulang ko na kung tutuusin ay mga istrikto at kapag may manliligaw sa akin noon ay pinanlilisikan nila ng mga mata.
Pero pagdating kay Nelson ay abot tenga ang ngiti nila. Well, gwapo naman kasi si Nelson. Mukhang artistahin siya. Parang Rico yan ang peg niya. Medyo chubby lang ng kaunti. At saka ibang iba talaga siya sa mga nakilala ko. Siya yung hindi nagpapakain sa sistema. Katunayan, siya lang talaga ang kilala kong walang Facebook o kahit na anong social media accounts. Paano patay na patay siya sa paglalaro ng game consoles, PS3, PS5, Xbox 360 at iba pa. Pati ako'y dinadamay niya sa kaadikan niya na halos dumating na sa puntong hindi na kami natutulog para lang matapos yung paborito niyang laro. Hanggang sa dumating ako sa puntong nahulog na ang loob ko kay Nelson. Kaso ang manhid niya sa part na ito. Isang araw ay sinundo niya ako sa bar at nalaman niyang naglasing ako. Kasi nag-away noon sina mama at papa at dumating sa point na gusto na nilang maghiwalay. Inaaway niya ako habang nagbiyahe kami at nagdadrive siya. Iyak lang ako ng iyak. Dinala niya ako sa bahay nila para mahimasmasan kasi ayaw na ayaw kong iuwi niya ako ng lasing. Kasi baka mag-grounded ako ng mga magulang ko. Hindi ko alam kung lasing lamang ako noon, pero naramdaman ko na hinalikan ako ni Nelson sa pisngi. Kinabukasan ay tinanong ko siya kung totoo ba na hinalikan niya ako tapos ay tinawanan at sinabihan niya kung ilusyonada ako. Wow. Just wow. At yun nga papadudot naging manhid si Nelson sa mga nararamdaman ko. Ang akala ko, kaya siya nakipagkilala sa akin kasi gusto niya akong ligawan. Pero sa huli gusto lang pala niya akong maging kaibigan. Kaya dumating na ako sa point noon na sumuko na ako at noong August 31, 2014, nagkaroon ako ng ibang boyfriend. Simula noon ay bihira na lamang kaming magsama or magkita. Respeto kumbaga. Yun ang sabi niya sa akin. Ilang buwan kaming hindi nag-usap ni text o tawag ay wala akong natatanggap sa kanya. Akalain mong patay na siya. Pinuntahan ko siya sa kanilang bahay noon kasi nami-miss ko yung best friend ko kaso pagdating ko, pinagsisinungalingan pa ako ng yaya niya na wala si Nelson sa bahay. Pero yung pala ay may kasama pala siyang iba sa kwarto niya at may bago siyang kalaro ng game consoles niya. Sa puntong yun ay sobra talaga akong nagselos. There was never an us, yun ang nasa isipan ko noon. Katulad ng linya sa isang popular na Filipino love story. Pero nagawa din niya talagang sabihin sa akin yan noong kinumpronta ko siya. Sa kabilang banda ay dumating ang Pasko, same year. Akala ko ay magkikita kami ni Nelson at makikiselebrate siya sa amin. Pero hindi siya dumating. Pinuntahan ko siya December 25 ng 1 AM pero sabi ng yaya niya, busy daw ang amo niya. Dumating ang bagong taon 2015 pero walang best friend na dumating sa bahay namin. Wala na yung sasamahan niya akong tumalon habang may nagpapaputok kasi sabi niya gusto raw niya akong tumangkad. 6'3 kasi siya, 5'1 lang kasi ako. Mabilis naging takbo ng panahon, papadudot, graduate ako ng 2015, wala pa din akong best friend na nakita. Ni congratulations via text ay wala din akong natanggap. Sa sobrang galit ko kay Nelson ay sumugod na ako sa bahay nila. Only to realize na sumunod na pala siya sa pamilya niya sa Canada. Nanlumo ako noon papadudot. Iniwan niya talaga ako nang wala man lang pasabi. Sobra akong nasaktan noon. Nagkandaloko-loko na ang buhay ko pagkatapos noon. Nagsimula nang mag-crumble yung relationship namin ng boyfriend ko simula noong graduate kami. I asked for his number at kahit international number yon, ay tinext ko pa din siya. Kasi sobrang desperada na akong makausap si Nelson. Miss na miss ko na siya. Hanggang sa nagulat na lamang ako isang beses nang biglang tumawag si Nelson at sinabi niya na nakita niya yung babaeng gusto niyang pakasalan. Inis na inis ako noon. And at the same time ay naiyak ako. Tumawag lang ba siya para saktan ako? Pero after 3 months ay tumawag siya ulit para sabihin kinasal na nga sila.
Yun pala'y matagal na pala silang pinagkasundo ng parents niya noon pa. Papa Dudut, doon ko na-realize na wala na talaga pala akong parte sa buhay ni Nelson. May asawa na siya. Masaya na siya. Samantalang ako ay nag-i-struggle pa din ng mga panahong yon. July 2016, a few weeks bago ako mag-birthday, napanaginipan ko si Nelson. Nasa park kami noon magkasama, hawak-hawak pa niya ang kamay ko. Nagulat ako nung bigla siyang umiyak. Nagsosorry kasi tinakasan niya daw ako. Tinakasan niya yung nararamdaman niya para sa akin. He apologized for abandoning me sa mga panahon na kailangan ko siya. Sabi pa niya sa akin na maging matatag ako kasi wala siya dyan. Palagi para bantayan at alagaan ako. Natotoo yung kiss na ginawa niya nung lasing ako. Hindi ako ilusyonada. Hindi ako praning. Takot lang ako na saktan ako kaya nag-decide siyang layuan ako. Nagising ako pagkatapos noon 6:30 AM, ilang missed call and text ang natanggap ko galing sa mama niya. Saktong tumatawag ulit si tita. Sinabi niya na iniwan na kami ni Nelson. Nagulantang ako. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam ang gagawin ko. Saktong pumasok si mama sa kwarto at nakitang nakatulala ako habang kausap ko ang mama ni Nelson. Doon lang nag-sink in sa akin yung sinabi ni tita. Ang sanhi ng kamatayan ni Nelson ay drug overdose. Nakita rin nila ang suicide note sa tabi nito. Doon nakalagay ang lahat-lahat. Matagal pala siyang nag-suffer ng depression noon kahit pa magkasama na kami. He's experiencing panic attacks nang hindi man lang namin alam. Ang galing niyang magkunwaring okay lang siya noong magkasama pa kami. Hindi ko alam na depressed na pala ang best friend ko. Tapos naging suicidal na siya noong pumunta na siya ng Canada at makasal sa ibang babae. Natatakot na din sa kanya yung asawa kasi hindi na raw niya ito kinakausap. Hanggang sa nag-decide na lang si Nelson na tapusin ang kanyang buhay para matapos na ang kanyang paghihirap. Papa Dudut, hindi ko alam ang gagawin ko nang narinig ko kay tita yon. I read all the text messages I received last night. Ang sabi niya sa isa, "See you in my dreams, mahal ko." Nanlamig ako sa nabasa ko and I didn't know what happened next. Sinabi lang nila mama I pass out after kong matanggap yung text message na yon. Nilibing si Nelson after few days nang hindi ko man lang nakikita ang labi niya. Tita asked me to sing a song for him para man lang may maibigay ako sa kanya bago siya tuluyang mahimlay. Pero simula noon Papa Dudut ay naramdaman ko ng presensya ni Nelson. Bukod sa madalas siyang magpakita sa panaginip ko. Minsan kapag natutulog na ako ay nararamdaman kong may katabi ako sa kama. Pero pagbaling ko ay wala akong makikita. Pero nai-imagine ko na nakaharap ko si Nelson. Kapag pumapasok na ako sa work ay nararamdaman kong kasama ko siya sa biyahe. At kapag balungkot ako ay ramdam na ramdam ko talaga yung malamig na hanging yumayakap o umaakbay sa akin. Samantala, birthday ni Nelson noong December 19. Nakalibing siya sa Canada. So hindi ko kahit kailan nabisita ang puntod niya. Noong buhay pa siya at pumatak yung 12:00 ay pupunta siya sa bahay namin. Kakatok siya sa gate para harapan ko siyang batiin ng happy birthday. Saktong 12:00 ng madaling araw nang narinig kong may kumakatok sa gate ng bahay namin. Hindi ako nagdalawang isip na lumabas para pagbuksan yung kumakatok. Kasi yung ate kong nurse ay hindi pa nakakauwi galing duty. Akala ko ay siya na yon. Pero hindi pala. Paglabas ko ay nagtaka ako kasi wala naman akong naaaninag na taong kumakatok nung sumilip ako sa bakuran namin. Kinilabutan ako kasi doon ko naalala na isa yon sa mga ginagawa niya kapag birthday niya. Pero ako si Syunga, binuksan ko ang gate. Sumilip pa rin ako kasi baka mamaya ay nag-joke time lang ang tropa ko. Pero wala talaga. Nakaramdam ako ng hangin sa batok ko pagkasara ko ng gate. Dumiretso ako ulit papasok sa bahay at saktong tumawag si tita na nanay ni Nelson via messenger.
Nak, birthday ni Nelson bukas, pupunta kami sa cemetery, sabi nito sa akin. Bukas ang pagkakasabi niya kasi iba ang time zone ng Canada sa Pilipinas. Birthday niya na po dito tita, ang sabi ko. I know anak, how are you? Tanong niya sa akin. I'm doing fine tita. Namimiss ko na po siya. Malungkot na sagot ko noon. Sandaling katahimikan dahil narinig kong parang humikbi noon ang nanay ni Nelson. Nga pala may papadala kami sa iyo sa January. I think he wants you to have it. Maya-maya sabi nito sa akin. Ano po yun tita? At paano niyo po nalaman na gusto niyang mapasakin yun? Curious na tanong ko. Yung varsity jacket niya, yung favorite mo daw. Anak, I'll be honest with you ha. I can still feel his presence. Tuwing madaling araw, narinig ko yung TV sa kwarto niya na naka-on. At yung varsity jacket niya lagi na lang nandun sa kama niya kahit nasa closet lang niya yun. Minsan naman kapag mag-isa sa nursery si Cassidy, yung anak niya tumatawa siyang mag-isa pag narinig namin yung baby monitor na tito mo. Kwento nito sa akin. Sa puntong yon ay kinakabahan na ako kasi may nararamdaman na naman akong lamig sa bato ko. Si Jessica po tita, may na-experience po ba siya? Tanong ko referring sa asawa ni Nelson. No anak, which is peculiar dahil siya yung asawa pero siya yung hindi nakakaramdam ng presence ng anak ko. Sagot ni tita sa akin. Magsasalita pa sana ako noong biglang namatay yung call at nagpatay buhay ang ilaw sa sala namin. Isa din yon sa routine niya kapag bumibisita siya sa bahay namin kasi pinamumukhaan niyang kunwari may party sa bahay. Ang nakapagtataka pa, yung ilaw lang sa sala namin at hindi sa kusina or sa veranda namin. Naiyak na ako sa takot at hindi ko alam kung bakit. Alam ko naman na siya yon pero iba pa rin. First time kong na-experience yung ganong klase. Tumigil lamang yon noong umiyak na ako. Iyak lang ako ng iyak hanggang sa nakaramdam na naman ako ng lamig. Hindi lang sa bato ko kundi sa buong katawan ko. Hanggang sa napatingin ako sa Christmas tree namin sa bahay. Nagulat ako kasi nakita kong may nakatayong lalaki sa likod nito. Kalahati lang ng mukha niya ang nakikita ko pero agad kong namukhaan siya. Si Nelson. Mabutla ang itsura niya at malungkot siyang nakatingin sa akin. Napatili na ako sa sobrang takot. Hindi ko alam ang gagawin. Tumakbo ako sa taas papunta sa kwarto namin ng ate ko at napatalakbong na lamang ako ng kumot. Nakatulog ako sa kakaiyak noon. Napanaginipan ko siya. Same place kung saan siya nag-confess sa akin sa panaginip ko. Sa park ulit, nakakbay siya sa akin, nakangiti at hindi ako makatingin sa kanya. Nagsalita siya. Vina, birthday ko ngayon. Alam mo kung ano yung magandang regalong maibibigay mo para sa akin? Tanong niya sa akin. Napatingin lamang ako sa kanya. Sama ka na sa akin. Maya-maya sabi niya sa akin. Sa puntong yun ay umiyak na lamang ako. Bakit ka naiiyak? Ayaw mo ba akong kasama? Hindi ba sabi mo kay mami ay namimiss mo na ako? Bakit hindi ka sumama sa akin? Sabi niya noon sa akin. Hindi ako makasagot at hindi ko alam ang sasabihin ko. Tumayo siya, he held out his hand in front of me. Come with me. Aabutin ko na sana yung kamay niya nang bigla akong magising. Ginigising ako ni ate kasi daw umiiyak ako tapos ay nagsasalita daw ako ng miss na kita. Sasama na ako. Paulit-ulit ko daw na sinasabi yon. Kinuwento ko kay ate yung panaginip ko. Simula nung unang beses ko siyang napanaginipan which was nung time nung nalibing na siya. Nagpunta ako sa simbahan, pinagtirik ko siya ng kandila, umiiyak ako habang nagdadasal. Pagka-uwi ko'y tumawag ulit si tita. Anak, yung varsity jacket ni Nelson, nakita ko na naman sa kama niya. Pero punit-punit na anak. Hindi namin alam kung sino ang gumawa. Wala namang taong nakapasok sa kwarto ni Nelson dahil laging nilalak yon, ang sabi nito sa akin. Paano po nangyari yon? Nagtataka kong sabi sa kanya.
Hindi ko alam anak. Ayun na nga lang yung maibibigay namin sa iyo, nagkaganon pa. Aniya. Nagpakita siya sa panaginip ko, Vina, at sinabi niya sa akin na gusto ka raw niyang isama. Pero sabi ko wag kasi syempre gusto ko pa rin maging masaya ka sa buhay mo at makamove on. Dagdag pa ni tita. Talaga po? Ito nga po napanaginipan ko rin po si Nelson at sinasama nga po niya ako. Pero hindi po ako nakasama kasi ginising ako ni ate. Kwento ko. Sasama ka ba sa kanya? Tanong ni tita sa akin. Opo, maikli kong sagot nang biglang mapalingon ako sa bandang kanan ko at nagulat ako nang makita kong kaharap ko na pala ang maputlang mukha ni Nelson. Binabaan ko na si tita sa sobrang takot ko. Nagdahilan na lamang ako na aalis ako. Natatakot na ako at hindi ko alam kung bakit may gumawa noon sa varsity jacket ni Nelson. It's either may sumasadyang gumawa noon o baka siya yung gumawa kasi nagalit siya sa akin dahil sa hindi natuloy ang pagsama ko sa kanya. Pero hindi ako makapaniwala, Papa Dudut, kasi nakaharap ko noon ang multo ni Nelson. Gusto ko mang sumigaw pero sinenyasan niya akong huwag maingay. Nelson, galit ka ba sa akin kasi hindi ako sumama sa iyo? Tanong ko sa kanya. Hindi siya nagsalita noon sa akin pero parang narinig ko ang boses niya sa utak ko. Hindi kasi mali ako na pilitin kitang sumama sa akin. Hindi mo pa oras. Saka ayoko ring ipagkait sa iyo na maging masaya ka sa buhay mo kahit nawala na ako. Mamayang kaunti ay unti-unti na siyang naglaho sa paningin ko. At yun nga, Papa Dudut, iyak ako ng iyak noon. Nagulat na lamang sina ate at mama at niyakap nila ako noon para patahanin. Samantala'y dumating ang Noche Buena at habang nagkakasiyahan ang kapamilya ko sa pagdiriwang ng Pasko. Ako naman ay nakasilip lang sa bintana. Mamayang kaunti nagulat na lamang ako nang biglang may dumaan sa labas. Siyempre nagulat ako at nagpanik. Pero narealize ko din na si Nelson yon. Kumalma na ulit ako. Tapos ay hindi ko na namalaya na nakatulog pala ako sa may sofa. Pagising ko ng alas 4 ng madaling araw ay tapos na ang Noche Buena. Nasa itaas na ang mga kapamilya ko at natutulog pero bukas ang ilaw sa kusina at Christmas lights sa Christmas tree. Bumangon ako pero paglingon ko sa Christmas tree ay nakita ko si Nelson na lumulutang. Pero this time ay ibang-iba na ang aura niya. Nakaputi siya at nakangiti sa akin. Tapos ay parang may blue na glow siya sa kanyang katawan. Tapos ay umieko ang boses niya sa utak ko. Merry Christmas, mahal ko. Pagkatapos noon ay unti-unti siyang naglaho. Papa Dudut, hindi ako natakot kasi napaka-divine ng aura niya ng sandaling yon. Napangiti lamang ako at bumangon sa sofa pagkatapos ay uminom na lamang ako ng kape at kumain ng natirang macaroni salad na handa namin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay hindi na ako sa amin nakatira. Nakikitira ako sa bahay ng tita ko dito sa may San Fernando dahil malapit ito sa workplace ko. Pero patuloy pa rin nagpaparamdam si Nelson sa akin. Kahit na maraming taon na ang lumipas, inayaan ko na lamang siya at palagi ko siyang ipinagdarasal sa Panginoon na sana'y matahimik na rin ang kanyang kaluluwa. Pero alam kong tahimik na rin naman ang kaluluwa niya at baka nag-request lamang siya sa langit na dumito muna sa mundo ng mga buhay para makasama ako. At yun nga, Papa Dudut, ito lamang ang maishishare ko sa inyo. Maraming salamat kung mapipili ninyong itampok ang aking kwento. God bless and Merry Christmas sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Vina. Maraming salamat sa iyo sa pag-share mo sa aming YouTube channel, Vina. Ang tunay na pag-ibig ay wagas at dinadala ito hanggang sa kamatayan. Nakakalungkot naman na nagpakamatay si Nelson dahil sa matinding depresyon. Pero sa kabila noon ay tila masaya na rin siya dahil palagi kanyang kasama. At masaya rin kami kasi tuluyang ka nang nakapag-move on at nakabangon sa pagsubok na yon ng iyong buhay. Hayaan mo lang si Nelson kung gusto niyang palagi siyang nasa tabi mo. Basta huwag mong kakalimutan na palagi siyang ipagdasal sa Panginoon na sana'y makita na rin niya ang liwanag papunta sa lumikha sa kanya. At ikaw ay ituloy mo lang ang buhay
Samantalahin mo ang bawat pagkakataon dahil minsan lang mangyari yan. Minsan lang ang buhay ng tao at pahalagahan natin kung ano ang biyayang ibinigay niya sa atin. Muli maligayang Pasko sa inyong lahat. Hanapin po ang Kaistorya Horror sa comment section ng post na ito. Ganon din sa homepage, nariyan po ang link para kayo po ay makapakinig ng araw-araw na horror stories. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Sa mga nakapag-subscribe na sa mga channels na yan, maraming salamat po and keep on watching. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.